Habang nag-i-enjoy sila, nag-i-enjoy din ako kasi alam ko, nakakit ko sila mag-serve sa simbahan, nakakit ko sila kahit, kumbaga nalalabas nila yung talents nila. Puso ko bilang pare, sa tingin ko, hindi sapat na puro sakramento lang, puro misa lang. Naniniwala ako na dapat talaga may kawang-gawa ang simbahan. Na si Jesus mismo. Without works is so, dead. dead. So maraming patay. Kasi yun lang, ang galing ko lang. Babay kami doon paggabi. Ang pinapakain namin yung mga natutulog sa tabi, sa harap ng building, yung mga may tililing, mga baliw. Binabike namin yun. Kaya pag-exercise na kami, nakatulong pa kami. So, yun yung mga tri-bike nila. Nakita mo talaga yung, sabi nga nila, doon nila naramdaman yung pagpapahalaga ng simbahan. Narinig natin ang nakarang episode ng mga binahagi ni Father Nante Tolentino. Ngayon, ituloy naman natin. Bilang isang Catholic comedian na may alam naman kahit paano sa simbahan, pero minsan nalilito ako, ano ba yung shrine? Ano ba yung basilica? Ano yung parish? What's all these po na ano? So, wag po tayong maging masyadong theological yes. ano, pero in 2 seconds paano niyo po ma-explain? Trip lang. Trip lang siya. Hindi, lahat naman aside from trip lang? Lahat ng mga simbahan natin, mga parokya yan, di Opo, ba? yeah. Yung mga simbahan na nagiging shrine, diocesan, declared ng bishop. Pag sinabing national shrine, declared ng CBCP. National shrine. Ano po what sets it apart as a shrine, for example? Talagang number 1 condition ay may debosyon. Okay. Katulad dito, Our Lady of Sapao, may debosyon dito. At kung ginawa itong diocesan shrine, yung debosyon dito para sa Diocese ng Antipolo. Pag in-apply mo ito na national shrine, ibig sabihin, pinupuntahan to ng maraming deboto sa Pilipinas. Katulad sa Antipolo. Yes. Ang Antipolo National Shrine na noong 1954. Bilang si Rizal mismo pumupunta doon. Pinupuntahan, di ba? So, yun lang talaga yun. Tapos, pag nagiging dambana ka, nagkakaroon ano naman yung dambana? Sorry. Shrine. Yun yung Tagalog ng shrine. Akala ko yun, dambana ng simbahan. Amen. Amen. Di ba simbang gabi yun? Opo, si simbang gabi yun. Anyway. So, yun yung pagkakaiba lang. Pero, simbahan pa rin siya. Ang gusto-gusto ko pag sinasabi yung dambana, yung sinasabi ni Bishop Francis, Bishop Gabi, yung dati namin bishop, na ang dambana daw ay lugar sa mundo na hinalikan ng Diyos. Kaya mga tao pumupunta doon. And the keys to heaven are there. Keys Keys of God. Yes. Yung lugar na yun, hinalikan ng Diyos. Nice. Pero dinagdagan ko yun. Sige nga, Pag ako sinasabi ko, kung yung dambana ay lugar na sa mundo na hinalikan ng Diyos, like Fatima, Lourdes, di ba? Antipolo. Kasi hindi ka pumupunta dyan ng isang beses na nagpapabalik-balik ka every year. Minsan wala ka namang kailangan, pupunta ka doon, sa Baclaran, sa Quiapo, di ba? Sabi ko, kung yun ay hinalikan ng Diyos, pag pumupunta ka sa dambana, nagtiri ka ng kandila, naghalik ka ng bulaklak, nagsimba ka, hinahalikan ka rin ng Diyos at niyayakap ka ng Diyos. Di ba? Na ang Diyos na to, na humalik sa lugar na yon ay laging nasa iyo. Kasi at dala mo rin. Yes. Niyayakap ka niya at hinahalikan. Ang ganda. Naramdaman mo ba may halik kang Diyos sa'yo dito ngayon? Opo, sobra. Sa pamamagitan ng sisig at ng bangus na inihaw kanina. Amen. Ang ganda. So, yun po ang differentiation ng kung ano yung mga dambana and then shrine, which is, dambana is shrine, and then national shrine, and then international shrine. Basilicas din, part din po ng inyong pagiging aliping sa gilid. No? Ano po yung ginagawa nyo po doon? Or ano yung pinaglalaban ng organization po na iyan? Hindi naman ako nakipaglaban doon. Hindi naman ba? Pero ano yung advocacy? Ano yung... Nagising na lang ako na na-elect ako doon. Kasi wala yata silang mapagtulong. So may nag-text lang po sa inyo na you're elected. Pandemic din yun. Wala silang mapagtulong-tulungan, kaya ako napagtulong-tulungan nila. At 2 beses ako napagtulong-tulungan. Ano lang naman, more on coordination. Pero lahat naman kasi ng dambana ay under pa rin ng local bishop. So, wala kaming jurisdiction doon. Kung ano gusto ng obispo, siya masusunod. Kung gusto niya maraming shrine sa kanya, nasa kanya yon. Kung gusto niya mag-apply sa CBCP, nasa kanya yon. Kami more on coordination lang. Actually, ang assembly namin every other year lang. Okay. So,
Tapos kung may patawag ang Rome tungkol sa mga shrines, dumadalo kami doon. Yun yung na-meet ko si Pope Francis kasi merong May picture po international kayo. gathering ng mga shrines. Shrine rectors. Anong year po yan nung na-meet niyo po si Pope Last Francis? year. Last year. Pinatawag yung mga bagong international shrines, tapos pinag-share nila ako doon sa conference. Pwede niyo po bang banggitin lahat ng mga member shrines ngayon kung memorize niyo po, Father? Joke lang. Almost 300. 300? Kaya niyo Sa po buong yan. Pilipinas. I think you have a very sharp memory po. At Antipolo, International Shrine. Antipolo. Sige po. Baclaran, Ano pa po? Quiapo, Ano pa po? Manawan, Peña Francia. Okay. Ilan po? Sige lang, kung ano kaya. Dito, sa Antipolo, may bago yung National Shrine ng Aranzazu. Ay, oo, sa ano? Sa San Mateo. Okay. Meron pang susunod, yung sa St. Therese. Okay. Yung nasa Marcos Highway. Tapos yung shrine pa namin sa Fatima. Ano to? Bale, sa shout out to sa lahat ng mga shrine. No? Sa Sige, go. Marikina, yung shrine namin doon ng Our Lady of Fatima. Okay. Tapos yung shrine ng Our Lady of the Abandon. 10. Okay. 11? Lahat ba? 200 plus to? Meron pa tayong 289. Konti na lang. Ano, we have time. Okay. Ano pa ba? Hindi, pero bali, this is a nationwide Yes, organization po. Pero, tama ba yung pagkaunawa ko na itong organization po na to, Father, parang nagbe-best practices sharing din kayo kung ano yung ginagawa sa isang lugar, baka pwedeng kopyahin na mga ganun. Okay. May ganun bang nangyari? Yun talaga. Na na-apply bigla sa Cebu, nakita, or may nakita kayo sa Cebu na dito, tapos biglang nasa Kidapawan na, etc., nasa Leyte na, parang ganun po. Nung maupo ako 3 years ago, Akala ko po nakatayo kayo kasi sa gilid po na... Oo nga pala. Apa. pero bisa umupo din sa baba pag nagluluto. Opo. Nakita ko, every other year lang yung assembly nila. Okay. Sabi ko, anong ginagawa nitong association na to kung every other year lang? Tapos wala nga jurisdiction, di ba? Hindi naman sila council. Hindi naman sila council nga o committee. So naisipan ko, magtayo ng bukluran ng mga dambana. Ano po yung bukluran? Gathering. Gathering. I-gather siya small group. Ito small group ba, province. Kunyari, yung buong Archdiocese of Manila, bumuo ng bukluran ng mga dambana doon. Oh, okay. Tapos kunyari sa Cebu. Parang nag-regional. Oo, nag-regional kami. Synodal. Synodal. At ang dami naming nagawang ganun. Doon namin nagising yung mga dambana. Kaya nga nung nag-assembly kami last 2024, yun yung pinakamadaming attendees. Nasa 300 plus. Last year po yun. Last year. Last year. So, nagkaroon kami ng bukluran ng mga dambana sa mga archdioceses, sa dioceses. Tapos na-aware namin sila kung ano yung mga responsibilities nila. Kaya nga iba ngayon takot na mag-apply. Nung ma-realize, ganun ba? Ano po ba yung responsibility? Kasi for example, this is a shrine po. Ano po yung nagiging responsibility ng isang shrine sa kanyang mga deboto or sa kanyang parishioners? Kasi yung iba, naingit lang sila, ay shrine na sila, ay basilica sila. Akala nila gano'n lang. Biyaya yung pagiging shrine, pero may responsibility yon. Parang Spider-Man lang. Oo, tandaan mo, kaya ka naging shrine, may mga deboto. So, pananagutan mo yung mga devotees. Yes. Sa ordinary parish, ang responsibility mo lang yung mga parishioner mo. What about yung mga devotees? Na kung saan Dumadating. galing. Dapat inaalagaan nyo ng rektor, inaalagaan nyo ng mga parishioner ng shrine ministry. So, hindi ganun kadali maging dambana. Pag sineryoso mo siya, hindi ganun kadali. At yun ang ginagawa namin sa mga shrines, sa mga rector, sa mga shrine ministries, pinapaunawa namin sa kanila. Si Pope Francis sabi niya, ito talaga yung house of evangelization, yung mga shrines. Kasi may mga parokya tayo sa ibang bansa, dun sa province natin sa Europe, di ba? Sa probinsya po natin. Wala na mga nagsisimba, sarado na yung ibang simbahan. Totoo po. May mga shrine din po na nagsasara-sara na rin po. Pero may mga, pag tinignan mo sa buong mundo, Romar, ang pinupuntahan talaga ng tao ngayon yung dambana, yung shrines. Na talagang, doon pa sila nagpupunta, pero doon sa mga parishes, wala na eh. So, in-encourage talaga ni Pope Francis. At sabi nga niya, ito'y napakahalaga sa buhay ng simbahan. Sinabi po niya ito sa inyo during the... Nung nagkwentuhan kami, kasi minsan nagkape kami ni Pope Francis. Nagka-text din po kayo. Oo. Kaya lang, Hindi, pero totoo, nagkape po kayo? pero hindi ko siya kasi maintindihan. Italian siya kung Italian. mag-text. Pero ang gandang experience po niya na yun nga, shrines are touched by God. At isang napulot kong
kaalaman ngayon is with great blessing comes great responsibility. Yes. Diba? Kasi nabasbasan ka bilang isang dambana, no? And siguro may mga na-inspire din ba, for example, Father Nante, na uy, itong shrine of, kasi diba dati sa Antipolo kayo, tapos ngayon shrine of Sapao, or Our Lady of Sapao, uy, nagkakawang gawa din sila. May mga ganun din ba? Parang dahil sa network na ito, parang may mga ibang nakigaya, hindi naman gumaya, pero na-inspire Pinilit ko talaga kasi yung, yung first assembly. Akala ko aliping sa gilid. Paano po namimilit ang aliping? Matapang ako na alipin sa okay. gilid. Kahit nasa gilid lang ako. Yung General Assembly namin last year, 2024 February sa Batangas, yun talaga yung ginawa namin topic na napakahalaga yung kawang gawa sa dambana. Na walang silbi yung dambana kapag wala siyang kawang gawa. So yun ang topic namin. Kumuha kami ng mga speakers na mayroon talagang experience sa charity sa mga dambana nila. At lahat ng dambana, kaya niya magkawang gawa kasi then hindi lang yung parishioner niya, hindi lang yung local eh. Merong mga dumadaan. So marami siyang donations. Yes. Kung i-channel lang niya yung mga donations niya, I think ang daming magagawa. Bisa nga di ba nakakalungkot, pero sorry po sa mga kapatid nating pare at mga shrine ministry. Umuubos tayo ng 2 million sa retablo, 5 million sa ganito, sa pipe organ. Ang dami nating gastos kung tutusin. Pag chinek mo yung accounting, sa charity magkano? Ayun lang, 50 pesos lang kasi may humingi lang ng bigas. Dapat balance yun eh. Kung kaya mong gumastos sa building, dapat sa kaya mo rin gumastos sa... Dapat marunong ka rin gumastos sa mga mahirap. So, inaware namin yung mga umattend ng assembly 2024. I think nagkaroon naman siya ng epekto. Parang nagising nyo yung kanilang diwa. Then, yun nga, ang galing kasi with great blessing comes great responsibility. No, ang ganda, ngayon ko lang din, ang ganda na narinig ko mula sa inyo na, part din sana ng pagiging isang dambana, yung pagdating sa accounting. Diba? Minsan akala ng mga tao, prayers lang ang lahat ng nasa simbahan. Pero kailangan mo rin kahit papaano magbilang kasi human as we are, we have to, manage what we have, etc. So, ang galing na ma-remind yung mga dambana na, oo, di ba, dahil sa dinami-dami ng mga bumibisita, saan nyo ginagamit? Baka mamaya, puro ginto lang yung I mean, not bad naman kasi pumunta ka ng nag-Roma din po ako. Kayo din po, di ba? Nagpipilgrimage na rin po. Di ba? Para kita doon niyo ang po. province natin, di ba? Opo, probinsya po. Nandun nga yung mga kalaro mo, nakita ko. So, di ba, parang ganun po na hindi lang naman yan ang ginagawa ng simbahan, kundi we also go out to the peripheries. May curious question lang po ako. Siguro, you also hold pilgrimages. Yes. With other groups po. Nakakailan or ano po yung experience niyo po sa mga ganyan naman, Father? Sa October, meron kami pilgrimage, ang ACSP. Pero bago pa ako maging president ng ACSP o Alipin, nagpipilgrimage ako talaga every year pag October. May sinasama po kayo niyan? Merong agency naghahawak, tapos yung mga nag-iimbita kami ng Marian or sa Jerusalem. Basta every year, tinatapat ko yun ng October kasi birthday ko yun para kasabay na yung bakasyon ko. Opo. Yun na yung pahinga ko. Tapos magpipilgrimage. Siguro nakakawalo na akong pilgrimage. Saan na po kayo nakapunta, Father? So, nag-Jerusalem? Yung mga... sa Fatima, sa Lourdes, sa Eastern Europe, kay Padre Pio. Tapos this year, Jubilee. Sa Jubilee. Jubilee ang Tapos merong konting side trip sa Spain. Oh, okay. Sana makasama ako minsan. Sumama ka. Paano po? Para masaya. Libre niyo po ako na Pag-usapan na lang natin. Sige, off the record na lang natin pag-usapan po. Baka ma-audit tayo. Pero yun po, I think gusto ko po yung mga experience niyo na yun kasi nakikita niyo rin kung ano yung mga estado ng shrines din po in different parts of the country, and bilang yun nga isang influential na aliping sagigilid na yun yung nakalagay sa lines natin later, may naihahatid din po kayo na parang, uy, ito yung nangyayari sa ibang bansa, ano kaya yung pwede natin gawin na ang ganda. Salamat po, Father, for that kind of conversation about basilicas. Actually, ngayon naman po, siguro
now that we're, medyo patapos na po tayo, siguro ano po yung pwede niyong sabihin na ano yung mga bagay na pinasasalamatan niyo bilang isang father Nante ngayon? What are you most grateful for? 24 years na akong pare. Kahit mukha pa lang Ako akong 30 years old po. So 6 years old po talaga Oo, kayo. 6 years old pa lang ako, ginawa na akong pare. Nagkaroon po ng exemption sa Correct. canon law para Actually, ma-ordain. nung pagsilang ko lang, gusto na nila akong gawing pare. Grabe. Fetus pa lang. Fetus. Ay, grabe. Sobra si Lord magbigay ng Grabe, biyaya. yung biyaya, no? Pero with biyaya comes great responsibility. Pero yun po, ano po yung, what are things Yun that ang you're unang pinagpapasalamat ko sa buhay ko na naging pare ako in spite na mahina. Hindi naman ako perpekto, hindi naman ako sobrang talino, may mga makasalanan din naman ako. Yung maging pare ay napakalaking biyaya na sa akin. Kasi tingin ko ito yung binigay ng Diyos sa akin para yung buhay ko nga ay hindi siya masayang. Kasi alam ko talaga lahat tayo mawawala eh. Yung laging sinasabi nung youth pa ako, lahat tayo dadaan lang. Sana pagdaan natin, mayroon tayong nagawang mabuti. Ibang nga, ang bilis-bilis dumaan, di ba? Oo. College pa lang, wala na, tapos Opo, na. yeah. So, ang napakalaking biyaya sa akin talaga ito pagiging pare ko kasi nagagamit ako ng Diyos para yun, sa mga misa, sa mga reflections, at yun nga yung pagkakawang gawa na lagi ako nag-iisip kung ano yung pwedeng magawa sa lugar na yun. Saan man ako na-assign, saan man ako mapunta, yun ang lagi ko. Kaya thankful ako kay Lord na at kay Mama Mary na pari ako. Thankful ka kay Mama Mary. Ang show po natin ay Mama's Voice. Ano po yung devotion nyo kay Mama Mary ngayon na parang nakilala nyo si Mama Mary ng Birhen ng Antipolo, lumalim ngayon kay Birhen ng Sapaw. Kumusta po ang inyong devotion kay Mama Mary bilang isang Mama's Boy ni Mama Mary? Iisa lang naman ng Birhen. Yes, Marami po. lang title, marami lang siyang pangalan, pero siya pa rin yung nanay natin. Ako tinuturing ko siyang nanay eh. Tinuturing ko siyang ina na pag may kailangan, pag mayroong hinaing, lumalapit tayo sa kanya. Sa Antipolo, ginagawa ko yun. Inuuga ko yung mahal na Birhen doon sa kamarin. Paano inuuga po? Kapag may kailangan ako sa kanya, ginaganon ko siya. Yun po yung nasa backstage. Di ba meron po yung sa, ano ba tawag doon? Sa kamarin. Sa kamarin, sorry. Pero Backstage madalas ang yung tawag. original, inuuga ko talaga ganun, Mama Mary. Lalo Paano po, uuga din yung mga nagdadasal? Siya lang. Siya. na parang yung close ka sa nanay mo. Ang isang lagi kong ginagawa sa Antipolo, katulad kahapon, di ba may prosesyon doon? Opo. Lagi kong pinagdadasal pag may prosesyon, sana umulan muna sa Batangas, sa Laguna, wag muna dito sa Antipolo. Ganun po ako magdasal pag may event, pag may prosesyon. Di ba, minsan umuulan na, di ba? Tapos biglang titigil yon. Yeah. Kasi kung magdasal nga ako, Mama Mary, sa Batangas muna umulan hanggang mga kahit alas 8 ng gabi. Or 8:02. Di ba? Pagkatapos bagsak mo na. Success yun. Totoo, hindi siya umuulan. Ay, ang ganda. Kaya yung relasyon ko sa Malabi, parang nanay lang. Pag may kailangan. Minsan ba, nagtatampo rin tayo. Yes. Ba't di mo naman binigay ito, Mama Mary? Pero maintindihan mo, nanay mo pa rin yun. Alam niya yung kung ano yung the best sa'yo. Ang ganda kasi parang yung turing mo bilang tao. Kasi tao naman din talaga si Mama Mary na inibig din ni Jesus. So tayo bilang mga anak, 'di ba, ni God the Father, 'di ba? And we honor this blessed mother, no? Siguro 'yan, Father, ano ang siguro maipapayo mo sa mga ating mga manonood kung meron man kayong gustong sabihin dahil 300 billion people ang nanonood dito. Hindi lang yung ngayon, no? Ganun ka kasikat? 3 Hindi naman po, billion? hindi naman po. Yung buong programa po, Okay. no? Sa 300 billion na nanonood po ng Mama's Boys here from now until the future from 3 million years from now. Ano po yung nais niyo pong maibahagi bilang isang Father Nante Tolentino na isang Mama's Boy? Ano pong message ninyo? Ang message ko lang sa lahat, huwag niyong kakalimutan na minamahal tayo ng Diyos, minamahal tayo ng mahal na Birhen. Napakahalaga nun kasi ang daming tao ngayon naghahanap ng pagmamahal. Ang daming tao ngayon naghahanap ng kasama, ng kapartner, kahit nga minsan mali na, tinutuloy pa rin nila. Kasi ang hinahanap nila ay pagmamahal. Naghahanap sila ng kalinga, ng hawak, ng yakap. Tandaan niyo po, saan man tayo makarating, mag-gera man uli o magkaroon man ng pandemic, tandaan nyo to. Mahal tayo ng Diyos,
At patuloy tayong minamahal ng Diyos at ng mahal na biren. Ang katibayan niyan ay ang banal na misa, na habang ito'y patuloy na napagdiriwang, habang ito'y laging naipagdiriwang sa mga simbahan, sa mga dambana, minamahal tayo ng Diyos. At sa tingin ko, Romar, di ba kahit nung mga panahon ng mga giyera, sabi ng mga lolo natin, di ba? Yung mga pari, nagmimisa sila sa ilalim. Yes, sa bunkers. Sa bunkers. Nagtatago sila pero nagmimisa. Hanggat nandun yung misa, nandun si Jesus, nandun ang pag-ibig ng Diyos. Ang ganda, ang ganda. Papalapakan po kita, wala nang tayo audience. Pero sa 300 million people, a billion people who will watch, malamang pinalapakan po kayo. Amen. Father, dahil nakikita nila na isa kang tunay na mama's boy at nakikita nila si Kristo sa iyong ginagawa. Sana. Kaya, Father, isa pang appear dahil you're a very inspirational person personally para sa akin din as well, na mula nung magkakilala tayo at nakikita ko ang iyong mga ginagawa. It is such an honor for you to be with us here in Limang Siglo dito sa Mama's Boys, and I hope na pinagdarasal namin, we are with you kasama nung 300 billion people na nanonood po ngayon at sa everlasting, no? Nagpapasalamat kami sa inyong ginagawa. Ika nga sa sinabi ni Father Nante, with great blessing, dahil we are so blessed, no? With great blessing comes great responsibility. Muli, maraming salamat po, Father Ray Nante Tolentino. Maraming salamat din. God bless you. Yan po. Ngayon ay nakaalis na si Father Nante kasi meron siyang hahabulin na kasal. Pero nag-message siya sa akin. Sabi niya, "Thanks. Sorry, iniwan ko kayo, pero love na love ko kayo." So, Father Nante, maraming salamat at love na love na rin namin kayo. Actually, dati pa, pero ngayon, mas lumalim ang aming love para sa iyo at pasasalamat dahil sa inspirasyong ibinigay ninyo dito sa Mama's Boys.